panaginip sila'y nakapunta sa kilawang kamatayan at naroon si Satanas upang pahirapan ang mga tao. Marami ang iwas na pag-usapan ito, ang impyerno. Dahil takot sila, hindi alam ang itong ibig sabihin ng impyerno at hindi alam kung ano ang eksaktong magaganap pag ang tao ay napunta na sa dagat-dagatang apoy o sa impyerno na tinatawag. Sinasadya din ng demonyo na hindi mapag-usapan ito at pawalang katotohanan ng impyerno sa tao sapagkat si Satanas at ang kanyang mga kampo na hinatulan na mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya gagawin niya ang lahat upang ilihis ang tao na hindi mapakinggan ang patungkol sa impyerno dahil malapit na silang parusahan at gusto nila na madaya ang mga tao at mahulog sa pagkakasala at maisama nila sa impyerno. Ang impyerno ay hindi gawa-gawa. Hindi rin to imbento. Ito ay kailangan malaman ng bawat tao. Dahil si Jesus sinabi niya mismo ang patungkol sa impyerno dahil ang tao ay mapapahamak. Revelation chapter 20 verse 14 hanggang 15. Tang sino mang hindi nakasulat pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din ng kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Papapagar ng mga patay. Ito ay pagpapahirap, patikim ng impyerno. Sa Greek word ito ay Sheol, daigdig ng mga patay, face of torment, lugar ng pagdurusa at patikim ng impyerno. Lucas chapter 16 verse 22 hanggang 23. At nangyari na matay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at nilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Right after death, meron na pong patutunguhan ang kaluluwa ng tao. Once namatay po tayo, meron ng destinasyon ito. Langit o impyerno. O impyerno sa sinabi sa binasa po natin, ang Hades, ang lupo hindi namuhay sa kalooban ng Panginoon. Nagpasasa, hindi kinalala ang Panginoon. Ngunit yung pulubi, si Ras, after niya mamatay, siya po ay pumunta na sa kandungan ni Abraham at inaaliw. Ito po ang nangyayari po kapag ang tao ay namatay. Kapag nakakilala ka sa Panginoon, tinanggap mo ang Diyos bilang tagapagligtas, diretso ka po sa kanlungan ng Panginoon, sa kapayapaan ng Panginoon. Ngunit kung ikaw ay hindi kumilala sa Diyos at hindi ka lumakad sa kalooban ng Panginoon, diretso ka po sa Hades, diretso doon po sa pagpapahirap. Basahin natin yung English version ng Revelation chapter 20 verse 14. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Ang lake of fire ay final destination. Pagkatapos sa Hades, after final judgment, dito na po ibubulid yung Hades sa ikalawang kamatayan, sa lake of fire, sa impyerno. Itatapon ng Hades sa lake of fire. Ito yung eternal punishment. Satan, fallen angels, antichrist, wicked people, mga hindi kumilala sa Diyos ay kasama po na ibubulit po sa ikalawang kamatayan, sa dagat-dagatang apoy. Wala pong magpapahirap dito. Lahat ay papahirapan. Kahit si Satanas po ay hindi hari dito. Hindi rin siya nakaupo na mag-uutos upang pahirapan ang mga tao. Siya po ay kasamang hahatulan o hinatulan ng walang hanggang kamatayan. Sama-sama pong mahihirapan ng lahat ng hindi kumilala sa Panginoon at hindi in-acknowledge po ang Panginoong Jesus habang nabubuhay sa mundo. Tatapon sa lake of fire after final judgment. Dito po ang final destination. Saka pa lang po magkakaroon ng tao sa lake of fire. Mga kapatid, pwede po tayong hindi mapunta sa impyerno. Pwede tayong maligtas po sa tiyak na kapahamakan. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, huwag niyong tularan ng sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan niyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan.
Kailangan po nating manampalataya sa Panginoong Hesus, sapagkat ang hindi pagsampalataya sa Diyos ay kabilang po na itatapon sa dagat-dagatang apoy. Marami lang pong nagsasabi, mga kapatid, na okay lang siya kahit sa impyerno, sapagkat nasasabi lang ito, magngangalit ang ngipin. Dito'y punong-puno ng pagsisisi. Kung hindi nakapagsisi ang tao bago mamatay, sa impyerno po, puro sigaw, puro paghingi ng tawad, pagsisisi, ngunit wala na pong tsansang makaalis once na nandun ka na. Sapagkat marami na po ang pagkakataon na binigataya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Hindi aksidente na napakinggan mo ang ganitong klase ng pangangaral. Kung first time mo palang narinig ito, pinapaabot ng Panginoon at siya lang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Nais ng Diyos na tagapin mo siya sa isang maiksing panalangin na kagaya nito. Pwede may pikit ang iyong mata at sabayan mo ako sa itong panalangin. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa inyong pag-ibig. Kayo ang daan, katotohanan at buhay. Tinatanggap ko po kayo bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Patawad po kung nakagawa ako ng kasalanan. Simula na ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Tulungan niyo po ako na mamuhay ayon sa kalooban ninyo, Panginoon. At anuman, Panginoon, struggle, anuman pinagdadaanan ko, niniwala po ako na kayo, Panginoon, ang tutulong sa lahat ng ito. Wala pong imposible sa inyo. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw ay naging seryoso, naging totoo sa paghingi ng tawad at tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Iyak, kapatid, ang buhay na walang hanggan ay para sa iyo. Nais ng Diyos na tayo ay maligtas. Nais ng Diyos na magtagumpay po tayo. Mga kapatid, gusto ko magpasalamat sa inyo sa